Dadako tayo sa ating pag-aaral po na mga salita po ng Diyos. Kahit ang iba sa atin ay iniubo, sinusipon. No? Okay lang po yan. Ang mahalaga po ay tuloy po yung gawain po ng ating Panginoon. Tandaan po natin, ang gawain po ng Diyos, wala hong nakakahadlang. Amen? Sapagkat ang Diyos po ang siyang ating kakampi, no, sa buhay po natin. Siya po ang nakikipaglaban para po sa atin. Kaya ang paglilingkod po sa Lord, no, alam po natin yan, madalas po natin sinasabi, ay dapat lifetime. Habang nabubuhay tayo sa mundo, paglingkuran po natin ang ating Diyos na buhay. Okay? Ngayon po, ang ating pag-aralan po ay dito sa ating binasa kanina, sa aklat po ng James, mga kapatid. Magbasa lamang po ako ng ilang talata sa ating binasa kanina sa James chapter 4, verse 13. No? Sabi po dito, "Good to know, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell, and get gain." Verse 14, "Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away." Verse 15, "For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that." Verse 16, "But now rejoice in your boastings, all such rejoicing is evil." Sandali po tayo yumuko at tayo manalangin sa Lord. Amang banal, basbasan niyo po nawa ang inyong salita na aking po ibahagi. Nawa o Diyos, kayo po ang siyang maluwalhati, mapuri po sa mga buhay. At nawa o Diyos ay inyo po nawa ito maipanawa sa amin, ang inyong po mga aral po, Lord God. At nawa patuloy niyo po ito itanim sa mga puso, Lord God. Na ito po ay amin pong maisa pamumuhay sa araw-araw po namin buhay, Lord. Pangunahan po nawa kami sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, our topic this morning is about human plans are uncertain, but God's will is supreme. No, sa Tagalog, ang mga plano ng tao ay walang katiyakan. Okay? Ngunit, ang kalooban ng Diyos ang pinaka makapangyarihan. Okay? So, alam po natin na tayong lahat mayroong mga plano sa buhay. Amen po? Lahat po ba tayo may plano sa buhay? Yes. Lahat tayo ay may plano sa buhay. Pero mas the best na isama natin si Lord sa ating mga plano. Amen po? Sapagkat kapag kasama si Lord sa ating mga plano, tiyak po yun, ang ating mga plano ay magkaroon po ng katagumpayan ayon po sa kanyang kalooban, o di kaya yung mga plano natin nasa pariwala natin, maaari pong papalitan po ng ating Panginoon. Para po tayo, ang buhay po natin ay hindi po pariwala, hindi po hindi po magkaroon ng tinatawag po na failure sa atin pong mga plano. Okay? Now, dito po sa James chapter 4, mga kapatid, no, the epistle of James was written to Jewish believers scattered throughout various regions. No? Sinulat po niya ito sa mga Hudyo na mga mananampalataya na nagsipagkalat po, no, sa iba't ibang lugar. James emphasizes practical Christianity, faith that is demonstrated in everyday life. In James chapter 4, he rebukes pride, self-sufficiency, and worldly thinking. No, verse 13 to 16 specifically address those
who confidently plan their future without acknowledging God's sovereignty. So, pinapakita ho niya dito, no, ni James, no, na ang kanyang pag-rebuke sa mga mapagmataas na tao. No, ni-rebuke niya yung mga palalong tao. No? Ni-rebuke po niya yung mga tao na kung saan po ay hindi kinikilala yung kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Tayo po ba kinikilala natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin? Amen. Mukhang yata ang ilan lang. Dapat kilalanin natin lahat, tama po? Dapat i-acknowledge natin lahat ang kapangyarihan ng Diyos na umiiral po sa buhay po natin. Tingnan niyo po mga kapatid. Ang buhay natin na ito, okay, ay pinagpala ni Lord. Tama? Pinagpala mo ba tayo ni Lord? Amen. Yun po ay isang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen po? Kanyang pagkilos sa buhay natin. Ito po ay kapangyarihan ng Panginoon na umiiral po sa buhay natin. Pero dito, pinakita po ni Lord na during that time, may mga tao po na kung saan ay nirebuke po ni James sapagkat sa kanilang mga sarili sila nagtiwala, hindi po sa ating Panginoon. Nagpaplano po sila na hindi po kasama yung ating Panginoon. Wise believers make plans, but they submit those plans to God's will. No? Lahat naman tayo na mga mananampalataya talaga hong mayroong plano. Ngunit, dapat ay atin pong isubmit, no? Atin pong ipasako, ipagkatiwala yung ating plano sa kalooban ng Diyos o sa ating Panginoon. Mahalaga po yung tinatawag po na submission. Okay? Now, number 1, the presumption of human planning. No? Ang pagpapalagay ng tao sa kanyang mga plano. So siya po ang nagplano, hindi po niya kasama ang ating Diyos. Kaya ang sabi po dito, okay, sabi po dito sa verse 13, sa ating binasa kanina, go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell, and get gain. No, sabi po ng banal na kasulatan. No, the confidence of their plan. Kita ho natin. No? He has a detailed plan for his life. Detalyado yung plano ng taong ito. Sabi po ni James. Okay? Bakit detalyado? Sapagkat ang sabi ho dito, today or tomorrow. Ibig sabihin, may time, may oras. Tama? Makita ho natin the time, today or tomorrow. Sabi dito. Ano pang sabi? Such a city. Ibig sabihin, meron pong place, may lugar na nangyayari. Okay? Sa kanyang plano. Ano pa? No? A year. No? Kailan siya natili doon? Hanggang kailan siya natili? Isang taon. No? The duration. Nakita ho natin. Okay? Ano po pa ang kanyang ginawa? Buy and sell. No? Kita ho natin yung business. Buy and sell. Hindi lang po natin alam kung anong kanyang buy and sell. Di ba? Hindi ho sinabi sa Biblia kung ano ang kanyang binibili at binibenta. Okay? Anong kasunod? Siyempre, pag may buy and sell, meron din gain. Di ba? Merong kita. No? Merong tubo, the profit. Makikita natin, mga kapatid. No? Kaya ang huling sakno, ang sabi dito, malinaw po, na and buy and sell and get gain. Okay? Ngayon, maaaring tanungin niyo ako, Pastor, ano yung kanilang buy and sell? Hindi ko masabi kasi wala akong sinasabi ang banal na kasulatan. Hindi natin pwede sabihin na palay. Hindi natin pwede sabihin na URC.
Di ba? Hindi natin pwede sabihin na kung ano ang buy and sell nila. Subalit, ang sabi po ng Biblia, sila po ay merong buy and sell. At sila po ay nagkaroon ng kita sa kanilang buy and sell. Ganun po ang ginagawa ng mga tao nito during the time, mga kapatid. Okay? Yet, there is no mention of God. Hindi nila lang manabanggit ang ating Panginoon. No, maraming mga Kristiyano ngayon, busy sa kung anumang mga bagay, ngunit hindi lamang naisip o nabanggit, hindi lamang nila nabigyan ng halaga yung Diyos na nagbigay sa kanila ng buhay, nagbigay sa kanila ng mga pagkapala, nagbigay sa kanila ng anumang kabuhayan na kung saan nasa kanila po ngayon. Okay? Tandaan po natin lahat nating kabuhayan, lahat nating trabaho, negosyo, galing po yan sa Lord. Amen po? Hindi po yan, kapatid, galing sa iyo. Galing po yan sa Lord. Na kahit po ginagawa mo yan araw-araw, tandaan po natin, kay Lord po yan, hindi po yan sa iyo. Katiwala lang po tayo ng ating Panginoon. Okay? So dito po sa nangyari na ito, makita ho natin na hindi lamang niya na-mention ang Panginoon. Ang na-mention niya ay ang bukas, ang lugar na kanilang pupuntahan, at kung kailan sila nandoon, no? At ano ka na ginawa? Nagbi-business sila at kumikita. And yet, there is no mention of God. They assume they control their future. No? Ibig sabihin po, ay kontrolado nila ang kanilang future. No? Dapat ang future natin ang nagkukontrol ang Diyos. Amen po? Hindi po yung sarili ho natin. Okay? Katulad po ng mayaman, mga kapatid, kung natandaan niyo po ang binatang mayaman, okay? Ang lahat po ay binigay ng Diyos sa kanya. Nung mayaman siya, nagpatayo pa siya ng malaking bodega para doon ilagay ang kanyang mga kayamanan, lahat ng mga aniho niya. Pero, one time po, nung gabi na yon, ni-required na po ni Lord ang kanyang buhay. Okay? Kinuha na po ng Panginoon ang kanyang buhay. Okay? Bakit po? Kasi po, hindi lang man niya na-acknowledge po ang Diyos sa buhay po niya. Sa buhay po natin, mga kapatid, ano man po ang mga blessing ni Lord, ano man po ang mga binigay ni Lord sa atin, dapat lagi nating i-acknowledge ang Panginoon. Amen po? Dapat i-recognize po natin yung ating Diyos na buhay. Okay? Now, the problem was not planning. Scripture does not condemn wise preparation. No? Hindi ko kinukondemn ng kasulatan yung matalinong paghahanda. No? Example, sa banal na kasulatan, si Joseph. Di po ba, nagplano po siya during the time. Tama po? Nakuha niyo ba ang buhay ni Joseph? Okay? Doon siya po ay binenta ng kanyang mga kapatid. Binenta siya doon sa kay Potiphar, no? Doon sa Ehipto, dinala ni Potiphar. Okay? And then, nakita po ni Potiphar na si Joseph po ay makadiyos. Tunay na kinikilala niya ang totoo at tunay na Diyos. Okay? Noong time na yon, mga kapatid, ay ginawa siyang katulong ni Haring Potiphar. Okay? So, malinaw po, mga kapatid, na noong siya po ay nagkaroon na ng tinatawag po na pribilehiyo, no? Na siya po ay ginawa na namamahala, okay, sa kayamanan ni Haring Potiphar, mga kapatid, ay tandaan po natin, nakita ho natin na sa kanyang panaginip, 7 baka na payat at 7 baka na mataba. Ano po ibig sabihin? Yung 7 baka na payat, 7 taon na tagutom. Ang 7 baka na mataba, 7 taon na sagana.
Kaya sabi po ni David, ni Joseph, ay kukuha siya ng mamahala para mag-imbak. Yung 7 taon na yun na sagana, nag-imbak sila ng pagkain. Nagplano sila. Okay? Nung pagdating na natagutom, anong nangyari? Hindi ho sila nagutom at sila pa po ay nagiging daluyan ng biyaya ng mga iba't ibang lugar, lalo na sa pamilya po niya. Kaya dito po makita ho natin na meron pong plano na nangyari po. Kaya po sa ating paglilingkod dito, yung planong ito na sa ating nais na makamtan sa buhay po natin, dapat kasama natin ating Panginoon. Sa plano pa ni Joseph, kasama si Lord? Yes, kasama po si Lord. Sa plano pa ni Joseph, naging matagumpay? Yes, naging matagumpay yung plano po ni Joseph. Hindi lamang po yun, kundi si Nehemiah planned the rebuilding Jerusalem. Okay, nagplano po si Nehemiah, nagpaalam po siya, humingi po siya ng mga kahoy, pinuntahan niya ng gabing iyon ang Jerusalem, yung pader na wasak, pinlano niya kung paano gawin. Noong naplano niya, inipon niya mga tao, sama-sama silang gumawa ng pader na nawasak o ng building ng Jerusalem. Ang tanong, naging matagumpay po ba? Yes, nabuo yung building na yun, mga kapatid. Kaya po ang pagpaplano, dapat kasama si Lord. Si Nehemiah ba kasama si Lord sa kanyang plano? Yes. Sapagkat nung narinig po ni Nehemiah na ang Jerusalem ay nawasak, yung building po, ang ginawa ni Nehemiah ay lumuhod na nalangin po sa ating Panginoon. Kaya sa ating plano, dapat lumuhod tayo manalangin sa Lord. Amen po? Kung ito ay ipagkaloob po ng ating Panginoon. Pero dito po kasi, sa sinasabi po ni James, talaga hong wala. Hindi ho nila lang man binabanggit yung ating Panginoon. Hindi lamang nila naisip na merong Panginoong Diyos na nagbigay sa kanila na dapat po nilang pahalagahan. Many people ask, what is my career plan? Yun kadalasan no? Mga sinasabi ng mga tao. Nagsabi nila, what is my career plan? No? Ano ang plano ng aking karera sa buhay? Okay? Yun po karamihan. Ano pa? What is my financial plan? No, maraming tao nagpaplano financial. Nagpaplano sa kanilang mga career, sa kanilang mga tatapos, sa kanilang katayuan. What is my future plan? No, yun po karamihan. No, nagpaplano ng future. Okay? Lahat po ito, ang pagpaplano, hindi masama. Amen po? Ang pagpaplano ba sa buhay, masama o hindi? Hindi. Hindi siya masama kapag ang Diyos ang kasama. Amen? Dapat kasama ang Diyos sa plano, mga kapatid. But rarely ask, what is God's plan? No? Bihira lamang yung nagsasabi na ano ang plano ng Diyos sa buhay ko. Dapat ganun ang lagi nating itanong sa sarili natin. Lord, ano po ba ang iyong plano sa buhay ko? Kasi po, napakahalaga na sa lahat na ating paglalakbay sa mundo ito, dapat kasama po yung ating Panginoon. Okay? Now, Proverbs chapter 16 verse 9, sabi po dito, ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Dapat paniwalaan natin ito. Tama po? Sapagkat tandaan po natin ang Panginoon po. No? Ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ano man ang mga katha ng puso natin, ano man ang mga nais ng puso natin, ano man ang plano natin na galing sa ating mga puso, tandaan po natin, ang nagtutuwid pa rin ng ating mahakbang ay ating Panginoon.
That's why kailangan po natin ang Diyos. Amen po? Kailangan natin ang Diyos sa ating mga plano, sa ating paglalakbay, sa ating patuloy na pamumuhay sa mundo pong ito. Okay? Man without God is nothing. Totoo po ba yun? But God without man is still God. Tama po ba? Siya po Diyos pa rin. Wala hong mawala sa Kanya. Amen po? Pero sa atin po ba, pag wala tayong Diyos, meron mawala sa atin? Yes! Malaking kawalan kapag ka ang isang tao walang Diyos sa buhay. Amen po? Magulo, irresponsable, kung ano-ano mga ginagawa sa mundo, nagsikalat sa mundo, na wala namang ginagawa na mabuti sa harapan ng ating Panginoon. You know why? Because wala po silang tunay na Diyos na pinaglilingkuran. Wala po silang totoong Diyos na pinaglilingkuran. Karamihan, ang Diyos nila sa isip lang. Di ba? Karamihan, ang Diyos nila sa bibig lang. Di po ba? Alam po ba ang tao o ang Kristiyano na lagi niya binabanggit ang Lord sa isip lang, walang ginagawa? Self-righteousness. Self-righteousness po yan, mga kapatid. No? Binibigyan na niya katwiran ang sarili niya. Pero ang totoo niyan, talaga hong hindi naglilingkod sa Lord. Okay? So, malinaw po na dapat sa buhay po natin, sa ating paglalakbay sa mundong ito, ay kasama po dapat sa ating mga plano ang ating Panginoon. Proverbs chapter 19, verse 21, sabi po dito, sa wikang Tagalog, may maraming kata sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Tingnan niyo po, payo pa rin ni Lord ang tatayo. Kaya much better na kasama ang Diyos sa plano natin. Kasi plano pa rin ni Lord ang tatayo mga kapatid sa kanyang anak. Kahit minsan anong gawin natin sa ating plano, minsan hindi ho nangyayari sapagkat hindi pala yon ang nais ng Panginoon. Amen po? Gusto natin na minsan maging maganda ang buhay natin kaya tayo nagpaplano. Tama po yan. Subalit minsan hindi pagkaloob ni Lord sapagkat maraming Kristiyano na hindi na kinikilala ang Panginoon sa kanilang mga buhay. So malinaw po mga kapatid na dito po ay mahalaga ang payo ng Panginoon. No? There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Counsel, payo ng Panginoon. Okay? Kailangan ba natin ang payo ng Diyos? O payo ng tao? Ano po bang mahalaga? Payo po ng Diyos o payo ng tao? Payo ng Diyos. Di po ba? Payo ng Diyos ang pinakamahalaga, mga kapatid. Okay? Sapagkat kung tayo ay umasa sa payo ng tao, maaari pagkampuntahan mo ang tao, mas higit pa sa iyong ginagawa. Di po ba? Okay? Kaya mas the best yung payo ng Panginoon. Pastor, saan ako pupunta dyan? Gusto ko payo ni Lord. Saan, anong gagawin ko? Ang payo ng Diyos nandito na, kompleto na sa Kanya mga salita. Amen po? Ano na lang gagawin natin? Babasahin natin, pag-aralan natin, pakinggan natin, sundin natin yung payo ng ating Panginoon. Okay? So malinaw po. Acts chapter 20 verse 27, For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God, sapagkat hindi ko kinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Kaya po, si Pablo kapag ka merong pupunta sa kanyang mga kapatid, ano po yung counsel ginawa ni Pablo? Sinasaysay niya yung payo po ng ating Panginoon. Sapagkat ito po kompleto na mga kapatid. Payo sa magulang, payo sa anak, payo sa mga mananampalataya, no? Payo sa lahat, nandito po yan. Okay? Trabaho, negosyo, nandito po. Lahat na payo.
ay makita ho natin sa banal na kasulatan. Kaya, huwag nating gayahin na sinasabi ko kanina, yung isang mayaman, mga kapatid. Tawag sa kanya ni Lord, rich fool. No? Mangmang na mayaman. Basahin ho natin, Luke, mga kapatid. Okay? Luke chapter 12. Verse 16. Okay? Sabi dito sa wikang Tagalog, at nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. Verse 17, at iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. Verse 18 po, ano sabi? At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ko ng lalong malaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. So, in-extend niya yung kanyang bodega dahil hindi na kasya. Dahil nga po siya ay mayaman. Okay? Verse 19, ano pong sabi dito? At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nagkakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Di ba? Ganun ang ginagawa ng mga mayaman? Nagpakasasasa sa buhay. Tama po? Okay? Verse 20. Mga kapatid, anong sabi? Datapwat, sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw ay haling. Hinihingi sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na ihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Sa verse 21, gayon nga, ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Tingnan niyo po, mga kapatid. Okay? Ano po bang malaga? Mayaman tayo sa Diyos o mayaman tayo sa mga material na bagay at napapariwara tayo? Ano po maganda? Mayaman sa Diyos. Tingnan niyo po ang mayaman walang kapayapaan. Amen po? Ang mayaman ng kanyang puso doon sa kanyang kayamanan. Wala po siyang kapayapaan sa buhay. Okay? Ang mayaman po, kahit mayaman siya, marami siyang pera, nagagawa niya lahat, meron pa rin kulang. Amen po? Ang kulang po niya, yung kayamanan ng Diyos, na dapat po niya makamtan sa kanyang buhay. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nirikwa na kanyang buhay nung gabing iyon, kinuha na po ni Lord. Kaya sabi ni Lord, kanino kaya ipamamana ang kanyang kayamanan? Tingnan niyo po, mga kapatid. So, malinaw po, napakahalaga yung kayamanan ng Diyos. Amen? Kaysa kayamanan sa mundo ito. Ang kayamanan sa mundo ito, mga kapatid, nawawala. Amen po? Natutunaw. Okay? Temporary lang ang kayamanan dito. Subalit, ang kayamanan ng Diyos ay dala-dala natin hanggang sa kaharian ng ating Panginoon. Okay? So, malinaw po yan, mga kapatid, na hindi lamang niya kinikilala yung ating Diyos. Kaya, sa ating paglilingkod na ito, mga minamahal, tama, lahat tayo may pangailangan. Amen po? Lahat tayo kailangan ng trabaho, negosyo, para mabuhay sa mundong ito. Subalit, tandaan po natin, huwag nating gayahin ito ang mayaman. Okay? Sapagkat, hindi na po niya kinikilala yung ating Diyos. Okay? At ang sabi po ng Panginoon, mayaman nga siya sa mga material na bagay, ngunit hindi siya mayaman sa Diyos. Okay? Kaya po, malinaw po na dapat po nating gawin lagi sa buhay po natin na kasama po natin yung ating Diyos na buhay. Kaya ang sabi po ni Pablo, sasabihan daw natin ang mga mayayaman. Ano pong sabi dito? Basahin po natin.
Okay? Sabi po ni Pablo sa 1 Timothy chapter 6. Do? Sa verse 17, anong sabi ito? Ang mayayaman sa sanglibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipag mataas ng pag-iisip. At huwag umasa sa mga kayamanang na di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Tingnan niyo po, huwag tayo umasa sa kayamanan. Kanino tayo aasa dapat? Sa Diyos na nagbigay ng lahat ng mga bagay sa atin. Si Lord po ang nagbigay ng lahat ng mga bagay. Buhay natin, trabaho, negosyo, kalakasan natin, si Lord ang nagbigay. Pagka ba putulin na ni Lord ang lakas natin, makapaghanap buhay pa ba tayo? Makapagnegosyo pa ba tayo? Hindi na, mga kapatid. Siya ang source ng lahat ng mga bagay. Kaya dapat, yung may-ari ng lahat ng biyaya sa buhay natin, bigyan natin ng karangalan. Amen po? Paglingkuran po natin. I-prioridad po natin sa buhay po natin, mga kapatid. Okay? Maaaring gumawa tayo ng mga plano, ngunit hindi natin dapat ipagpalagay na tiyak na mangyayari ang ating mga plano nang hiwalay sa kalooban ng Diyos. Okay? Mga plano natin, hindi natin tiyak yun na magkaroon ng katiyakan kung hiwalay tayo sa kalooban po ng ating Panginoon. Kaya, lagi natin dapat tanungin ang sarili natin, ang ginagawa ko bang ito, kalooban ba ng Diyos o hindi? Di ko ba? Kaya mahalaga po mga kapatid. Now, number 2, the uncertainty of human life. Ang kawalang katiyakan ng buhay ng tao. Ang buhay natin dito, hindi natin alam kung kailan mawawala. Okay? Kaya sabi ko dito, whereas you know not what shall be on the morrow. No? Hindi natin alam ang bukas. Okay? Kahit na mamaya, hindi natin alam eh. Di ba? No? Walang nakakaalam ng bukas. Walang nakakaalam ng mamaya, mga kapatid. Si Lord lamang po ang siyang nakakaalam. Okay? Man cannot predict tomorrow. We don't know about tomorrow. Kaya nga may kanta tayo, di ba? I don't know about tomorrow. Di ba? Hindi natin alam ang bukas. Sino ang nakakaalam? Si Lord. Okay? Kaya sabi po ng James chapter 4 verse 14, whereas you know not what shall be on the morrow. So, we do not know future opportunities. Hindi natin alam. No? Minsan may mga kababata tayo na nung maliliit pa tayo, kasama natin siya, para bagang walang kwenta. Pero nagulat ka nung nakita kayo. Maganda na palang buhay. Tama? Okay? Meron ba ganon? Yes. Meron ganon. Di ba? Minsan nakita ka naman, may classmate ka na valedictorian. Di ba? Meron minsan, summa cum laude. Pero nakita kayo uli, tambay. You see? Meron po ba ganon? Yes. Tandaan po natin this, lahat na summa cum laude, naging magandang buhay. Amen? Hindi lahat na matalino, naging magandang buhay. Okay? Kaya hindi natin alam ang bukas. Amen po? Sabi po naman na nakasulatan. Okay? So, we do not know future opportunities, future trials, future sicknesses, future blessings. Only God knows tomorrow. Si Lord lamang po ang siya nakaalam ng bukas. Hindi natin alam ang bukas. Amen po? Maring sa isip mo bukas, ganito gagawin ko, ganito, may plano ka. Ngunit tanda natin mga kapatid, hindi po natin alam ang bukas. Si Lord po ang siyang nakakaalam. Sapagkat ang lahat po dito sa mundo ay temporary lamang po.
Human knowledge is limited. Limitado lamang yung kaalaman natin sa ating pagpaplano, sa ating mga ginagawa. We make plans as though tomorrow belongs to us, but tomorrow belongs to God. No? Dapat ang bukas natin nakaugat, nakakunik doon sa ating Panginoon. Yun po dapat, mga kapatid. Kaya po, lagi natin sabihin, Lord, kung ano pong kalooban mo, siya ang masusunod. Amen po? Hindi yung kalooban ko, Lord, kasi hindi ko po alam ang bukas. Kayo po, Lord, ang siyang nakakaalam. At alam po natin, pagka si Lord, kasama natin, mga kapatid, hindi tayo nag-worry sa buhay natin. Amen po? Hindi tayo nag-worry sa mga plano natin sapagkat si Lord po ang siyang mag-ayos po ng lahat. Every new day is not a promise. It is a gift from God. No? Hindi araw-araw merong pangako. Pero, ang araw, lagi po yan ay kaloob ng ating Panginoon sa atin. Kaya po, mga kapatid, malinaw po na pinaalala po ni James. James reminds us of two realities. We do not know what tomorrow holds. Number one, number two, life is brief and temporary like a vapor or mist. Okay? Ang buhay natin, temporary lang sa mundo. Wala pong forever sa mundo. Amen po? Kahit sino po, walang forever sa mundo. Lahat po yan, mga kapatid, temporary po. Maging ang buhay po natin, temporary lang po, mga kapatid. Human beings are not masters of their future. Everyday life depends entirely upon God's sustaining grace. Yun dapat ang motibo ng buhay po natin. Na dapat, ang future natin, huwag natin ipagkatiwala sa sarili natin, kundi ipagkatiwala sa Diyos. Amen po? Mahalaga. Now, Proverbs chapter 27 verse 1, sa wikang Tagalog, sabi dito, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan. Diba? Malinaw po yun. Huwag nating ipaghambog ang kinabukasan. Sabi po ng Biblia, mga kapatid. Sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Diba? Ibig sabihin, huwag tayong sigurado sa kinabukasan. Amen po? Maliban lamang kung tayo po ay nagpaplano na kasama po yung ating Panginoon. Okay? Psalms chapter 49 verse 6. Sabi po dito, sa wikang Tagalog, sila nagsisitiwala sa kanilang kayamanan at nagagahambog sa karamihan ng kanilang mga kayamanan. So, may mga tao po talaga, no? Na mga hambog. Amen po? Mga mayayabang, di ba? Kaya sabi ng mayaman minsan isang bala ka lang, babayaran lang kita, wala na. Di po ba? Kaya maraming mga mga road rage, no? Maraming mga nangyayari sa labas dahil po sa sila ay nagtiwala sa kanilang kayamanan, mga kapatid. Pero tandaan po natin, ang lahat po yan may katapusan. Amen po? Okay? So, ano ba po, mga kapatid? Katulad po ni Job. No? Nakita naman natin ang buhay ni Job. Mayaman po siya, sinubukan ni Lord. Pero si Job nagpapatuloy sa Panginoon. Amen po? Hindi ho tumalikod si Job sa Panginoon. Sinong tumalikod? Yung kanyang asawa. Diba? Kaya sabi ng asawa niya, Job, ano ka ba naman? Tumigil ka na sa Diyos mo pinlingkuran, tingnan mo ang sarili mo. Diba? Pero si Job, hindi ho nagpapigil. Naglilingkod pa rin sa Panginoon. Amen po? Nakipaglaban pa rin sa Panginoon. Kahit kailan si Job, sabi ng Biblia,
hindi nagkakasala. Kaya sabi ni Job sa kanila, mga kapatid, sabi dito, at sinabi niya, sino niya ni Job, hubad akong lumabas sa bahay-bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tingnan niyo po. Kasi alam ni Job na ang kanyang kayamanan, si Lord ang nagbigay. Amen? Sa atin ba na mga ari-arian po natin, si Lord ba nagbigay? Yes. Kaya si Lord ang nagbigay, si Lord din ang may karapatan na mag-alis. Right? Kahit anong gagawin natin, kung alisin talaga ni Lord, alisin po talaga yan. Tama ba? Wala ho tayong magagawa. Walang makapagpigil sa gusto ng ating Panginoon. Kaya nung sabi dito sa verse 22, sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni inari mangmangmang ang Diyos. Hindi siya nakasala. Hindi niya sinisi si Lord. Amen? Hindi po niya pinagbintangan ang ating Panginoon. Hindi niya sinisi, mga kapatid. So malinaw po, since life is uncertain and short, we should live each day in dependence upon God. Dapat ang buhay natin magkaroon ng pagdedepende sa Diyos. Amen po? Lagi dapat si Lord i-acknowledge natin sa buhay natin. Bago tayo umalis ng bahay, dapat una si Lord. Amen po? Manalangin sa Lord. Ipagkatiwala sa Lord ang lahat ng lakad. At ang lahat pong yan ay maging matagumpay. Number 3, the frailty of human life. Ang karupukan o kahinaan ng buhay ng tao. O madaling nawawala ang buhay ng tao. James chapter 4 verse 14, for what is your life? It is even a vapor that appeared for a little time and then vanisheth away. Sandali lang daw ang buhay. Nagpapakita and then lilipas din po. Vapor, katulad ng usok. Okay? Singaw, usok, singaw. Okay? Sinaing may usok. Tama po? Sandali lang po yan, maya-maya, wala nang usok. Ganun po ang buhay natin, sabi ni Lord. Okay? Kaya ho, sa harapan po ng Panginoon, wala tayong ipagmamalaki. Kasi ang buhay natin ay bigay po, ipinagkatiwala po ng ating Panginoon sa atin. Life is like a vapor. A vapor appears briefly, has no permanence, and quickly disappears. Life's brevity should produce humility. Many live as though they have unlimited time. Yet, Scripture teaches that life is temporary. Ang buhay natin, tinuturo ng banal na kasulatan, na ang buhay po natin ay temporary lang po, mga kapatid. Hindi ho ito forever dito sa mundo. Because life is short, serve God today. No? Ang buhay natin maikli lang, kaya dapat maglingkod tayo sa Diyos ngayon. Sa buhay natin na ito, ang buhay natin, dapat ipaglingkod natin sa Diyos. Obey God today. Share the gospel today. Diba? Kaya nga po, pinapangaral natin ang Ebanghelyo para malaman po ng mga tao na meron tunay at totoong Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Okay? So malinaw po, James teaches the correct attitude. Recognize God's sovereignty. Submit our plans to His will. No, dapat isubmit natin. No? Ipasakop natin, ipagkatiwala natin ang ating mga plano sa kalooban po ng ating Panginoon. Acknowledge that even our next breath depends on Him.
If the Lord will is not merely a habit of speech, but an expression of humble dependence upon God. Kaya kapag ikaw ay Kristiyano na nagpakumbaba sa Panginoon, lagi mo sinasabi, if the Lord's will. No? Dapat sabihin natin lagi kung ano ang kalooban ng Diyos. Huwag tayong mangako. Amen po? Mahirap po mangako ng napako. Pastor, sa kalooban po ni Lord. Di ba? Sister, sa kalooban ni Lord. No? So, malinaw po na tinuturuan tayo ng Panginoon sa ating pong buhay na ito na dapat po tayo magpakumbaba. Kaya ho, ang puso natin dapat lagi pong magtiwala sa ating Panginoon. Number 4, the priority of God's will. Sabi dito, for that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Okay? So, malinaw po. Acknowledging God's sovereignty. No, in-acknowledge mo si Lord. Yun po ang gusto ng Panginoon. Amen po? Yun po ang will po ni Lord na i-acknowledge po natin siya sa lahat po ng ating mga lakad. Kaya sabi ko dito sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Verse 6, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Malinaw po, in all thy ways acknowledge Him. Sa lahat mong mga lakad, kilalanin mo siya. Alalahanin mo siya. Okay? So, napaka-importante po mga kapatid na makita natin ang kalooban po no, ng ating Panginoon. Okay? The priority of God's will. Dapat i-acknowledge natin ang kapangyarihan ng Diyos. James teaches believers to recognize God's authority over life, time, opportunities, and success. If the Lord will is not merely word, it is an attitude of submission. Pagka sinabi mo sa kalooban ng Diyos, nandun po ang iyong attitude na nagpapasako po sa Panginoon. Amen po? Mahalaga yung ating pagpapasako po sa Lord. Okay? God controls life itself. If the Lord will, we shall live. Even life itself depends on God's permission. For example, yung ating Panginoon Kristo. Sabi po niya sa Luke chapter 22 verse 42, sabi niya sa God the Father, sabi niya, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. So, maging ating Panginoon Kristo, nagpasakop sa Ama. Amen po? Nang sabi niya, kung ang iyong kalooban ang masunod. So, malinaw po, dapat ganun din po tayo sa ating Panginoon. Every plan should begin with, Lord, what is your will? Ganun dapat. Sa bawat plano natin, Lord, ano po ba ang iyong kalooban? Amen po? Lord, ito po yung aking plano. Subalit, Lord, ano po ba ang iyong kalooban para sa akin? No? Pero alam po ba, marami, hindi in-acknowledge si Lord. The problem is the pride. Tama? Ang problema, yung pride niya sa Panginoon. Yung pagkahambog ng isang tao sa harapan ng ating Panginoon. Kasi akala niya, dahil sa kanyang lakas, dahil sa kanyang ginawa, no, naging matagumpay siya. Hindi niya alam, gumagawa nga siya, pero ang lahat niyan, galing po sa ating Panginoon. Okay? Kaya meron nga pong minsan kausap na pilosopo, hindi pastor, galing sa akin yan eh. Kung di ko ginawa yan eh, hindi naman ako magiging
successful sa buhay. Tama, ginawa mo. Pero, pagkaputulan na ba ni Lord ang buhay mo, maging successful ka pa rin? Hindi. Ibig sabihin, galing po lahat yan sa ating Panginoon. Okay? Dapat yun ang ating thinking, yung ating kaisipan, mga kapatid. Okay? Ano pa po? The root problem was pride. They boasted as though their success and future were guaranteed by their own wisdom and ability. Yung kanilang katagumpayan, kadalasan, marami sasabi dahil sa kanilang kaalaman, dahil sa kanilang abilidad. Kaya ako'y naging ganito. Pero hindi dapat. Dapat lagi natin pasalamatan si Lord. Amen? Lagi natin i-acknowledge po ang ating Panginoon. God condemns self-exalting o exalting confidence because it ignores His authority and providence. No? Ini-ignore po nila yung otoridad at ang providensya ng ating Panginoon sa buhay po nila. Kaya po dapat lagi natin itaas ang ating Panginoon sa buhay po natin. Katulad po ni King Nebuchadnezzar. Alam niyo po ba si King Nebuchadnezzar? Mga kapatid? Nagpagawa siya ng malaking Diyos-Diyosan. Ang gusto ni King Nebuchadnezzar, sa oras na madinig ninyo ang batingaw, lahat kayo ay luluhod sa Diyos kong pinagawa. Diyos-Diyosan. Di ba? So, merong sumuway doon. Sinong sumuway? Yung anak ng Diyos. Yung mananampalataya. Sino yon? Si Shadrach, si Meshach, at saka si Abednego. Hindi sila lumuhod sa Diyos-Diyosan. Kapagkat alam po nila, ng Diyos-Diyosan na yon ay hindi tunay na Diyos. At ang tunay na Diyos sa kalagping Quran, Diyos na Espiritu at katotohanan. Okay? Nung tumunog na po, lahat nagsilood, maliban sa tatlo. Nakita sila ng mga tauhan ni Nebuchadnezzar. Galit na galit si Nebuchadnezzar kasi hindi sila sumunod sa utos niya. Tingnan niyo po. Kaya sabi ni Nebuchadnezzar, patawag mo tatlo, kausapin ko. At sila ay bulid doon sa naglagablab na apoy. Sa horno. Tingnan niyo po mga kapatid. Bakit po hindi sila lumuhod? Kasi kilala na ang tunay na Diyos. Amen po? Pagka kasi kilala mo ang tunay mo na Diyos, kahit sino man yan, hindi mo paniniwalaan ang paniniwalaan mo yung tunay na Diyos. Amen po? Ang nangyari po mga kapatid, kinausap sila ni Haring Nebuchadnezzar. Nanindigan mo sila. Sabi nila, kahit kailanman hindi kami luluhod sa iyong ginawa na Diyos-Diyosan. Mas lalong nagalit si Haring Nebuchadnezzar. Kaya sabi niya sa kanyang tauhan, painitin mong horno 7 beses na init. Pinainit ngayon. Anong ginawa ni Haring Nebuchadnezzar? Sabi niya, itapon sila sa pugon, sa horno na 7 beses pinainit. Pero alam niyo po ba, nasunog po ba sila tatlo? Tatlo po ang nakita niya, pero nakita niya parang 4 na. Diba? Ibig sabihin silang tatlo, sinamahan ng Panginoon. Amen? Kasama nila ang Diyos. Nanindigan mo sila. Kahit man po sila ay patayin. Sa atin kaya, magagawa kaya natin yan? Baka dito, pagbawalan ka lang ng kamag-anak mo, mahal mo sa buhay, ayaw mo nang sumamba sa Lord. Dapat meron tayong paninindigan. Amen? Dapat meron tayong tiwala sa ating Panginoon ng ating buong puso. Okay? Katulad po ng tatlong ito, mga kapatid. Nung nakita ni Haring Nebuchadnezzar, nagulat siya.
Sapagkat ang tatlong ito naging apat at sila po hindi lamang nasunog. Hindi lamang umamoy ang kanilang mga damit ng usok. Sabi ng banal na kasulatan. Tingnan niyo po. Sila po ba'y umahon? Sila po ba'y niligtas ng Diyos? Yes, iniligtas po sila ni Lord. Dahil sila po'y nagtiwala ng tunay na Diyos na kanilang palingkuran ang siyang magliligtas sa kanila. Ganon din po sa buhay natin minsan. Akala natin minsan walang-wala na tayo. Akala natin minsan dapang-dapa na tayo. Akala natin minsan wala na tayong pag-asa, wala na tayong kasama. Pero kapatid, tandaan mo natin, basta tayo nanindigan, nandyan po ang Diyos na magliligtas sa atin. Amen po? Nandyan po yung ating Diyos. Nung hinango sila, hindi sila nasunog. Hindi sila namatay. Anong ginawa ni Haring Nabukadnezar? Pinuri niya ang Diyos ni Shadrach, ni Meshach, at saka ni Abednego. Pinuri niya. Sabi niya, ikaw pala ang tunay at totoong Diyos. Akala kasi niya ang Diyos na kanyang pinagawa, na higanteng riboto, akala niya yung tunay na Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid. Ganon din po sa paglilingkod natin. Di bali ng konti tayo, basta tunay at totoong Diyos ang ating paglilingkuran. Amen? Amen. Hindi nito kailangan na parabagang dambuhalang simbahan ang paglilingkod sa Lord. Hindi kailangan na daang-daang libo-libo ang dumadalo sa gawain ng Diyos. Hindi po yan ang basihan ng Panginoon. Ang tinitingnan ni Lord, yung ating puso, kung gaano tayo katotoo at tunay na naglilingkod sa Panginoon. Tapat po ang Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo iwanan po ng ating Panginoon. Kaya malinaw po, mga kapatid, manindigan po tayo sa ating paglilingkod sa Lord. Kasi pag wala ka panindigan, bukas makalawa, wala ka na sa paglilingkod. Amen po? Natatangay ka na. Kasi wala ka panindigan eh. Panindigan mo na ikaw ay Kristiyano. Amen po? Panindigan mo na ikaw ay totoo na naglilingkod sa Lord. Panindigan mo na ang Diyos ay buhay at tunay na nagpapala po sa atin. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Okay? Malinaw po yan, mga minamahal. The priority of God's will. Panghuli, number 5. The pride of self-reliance. Ang pagmamataas ng pagtitiwala sa sarili. No, minsan, yun po ang problema ng maraming Kristiyano. Nagtitiwala sa kanyang sarili. No? Yung pride, minsan, yun pong umiiral. Okay? Tandaan po natin, ang gusto po ni Lord, na meron po tayong tinatawag na pagpakumbaba. Sapagkat ang sabi ko dito, sa James chapter 4 verse 16, but now rejoice in your boastings, are such rejoicing is evil. Their boasting was self-centered. Tingnan niyo po. No, sarili niya. Ang gusto niyang laging bida sa buhay po niya. Diba? Kaya po, lagi pinupuri ng tao, ang tao, hindi na po ang Diyos. Okay? Diba? Bihira lang yung mga nagtalumpati na inuuna ang Diyos. Karamihan, pinapasalamatan si mayor, si ganito, si senador, si ganyan, si presidente, si ganyan. Pero wala akong binabanggit na salamat sa Diyos. Diba? Self-centered po yan, mga kapatid. Okay? So ano pa po, mga kapatid? They trusted their wisdom, their abilities, their business. No, katulad nito sa ating binasa kanina. No? Nagtitiwala siya sa
kanyang kaalaman, sa kanyang abilidad, sa kanyang business skills. Okay? Kasi nag-buy and sell po siya. Sa binasa natin kanina, kumita siya. Their wealth, nagtiwala siya doon sa kanyang kayamanan. Rather than trusting God. Dapat ang pagtiwala po natin sa ating Panginoon lamang, mga kapatid. God calls such boasting evil. Yun po ang tawag po ng ating Panginoon. Because it gives glory to man instead of God. Marami pong tao, no, ay ang kanilang pinupuri ang kanilang kapwa-tao, hindi po yung ating Diyos. No, nakakalungkot po, dapat si Lord lamang ang siya nating una, of course, ay purihin sa ating mga buhay. Tingnan niyo po, mga kapatid. Pride says, I control my future. No? Yun po karamihan ang pride ng tao eh. No? Nakokontrol ko ang aking kinabukasan. But faith says, God control my future. Tingnan niyo po. Sa isang mananampalataya, sa isang tunay na mananampalataya, sasabihin niya sa kanyang sarili, ang Diyos ang siya nagkokontrol ng aking future, ng aking kinabukasan. Every achievement should lead us to gratitude, not pride. Okay? Ayaw po ang Diyos ng pride. Anong gusto ni Lord? Start? Anong gusto ni Lord? Ayaw ni Lord ng pride eh. No, gusto ni Lord humble heart. Gusto ni Lord humility sa kanyang harapan. Alam mo ba, binibigyan ng biyaya ng Diyos ang nagpakumbaba? Basahin mo natin, mga kapatid. James chapter 4 verse 6. Sabi dito, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Tingnan niyo po, si Lord ang magbigay lalo ng biyaya. Kanino? Sa mapagpakumbaba. Kaya tayo po, dito tinuturuan ni Lord lahat na anuman marating natin sa buhay, dapat magpapakumbaba pa rin tayo sa Lord. Amen? Sapagkat ang lahat na ito sa atin, galing po sa ating Panginoon. Hindi po galing ito sa atin. Katiwala lang po tayo ni Lord, mga kapatid. Okay? Kaya siya magbibigay ng lalo pa, no? Marami pa, more grace sa bawat mapagpakumbaba. 1 Peter chapter 5, verse 5. Sabi dito, gayon din naman, kayo mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Pag sinabing magsisuko, ibig sabihin, isubmit ay yung sarili sa elder. Pag sinabing elder matanda, yung elder sa church, yung pastor, amen? Yun po yung elder, mga kapatid. Okay? Ano pa pong sabi dito, mga kapatid? Sabi pa po dito, kayong lahat ay mga bigkis ng kapakumbabaan na kayo-kayo'y mga lingkuran sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Sino magbigay ng biyaya? Si Lord. Sino kanya bibigyan? Mga taong mapagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. So, required po yun ni Lord na dapat po tayo magpakumbaba. Okay? Proverbs chapter 16 verse 3. Sabi po dito, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa. At ang iyong mga panukala ay matatatag. So, iukol natin sa Lord. Para hindi tayo magkaroon ng bukol. Iukol natin
sa ating Panginoon? Ang alin? Ang ating mga ginagawa. Malinaw po, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Si Lord po ang magpatatag po, mga kapatid. Now, conclusion na po tayo. Sabi po dito, sa James chapter 14, verse 13 to verse 16, our plans are limited. Number 2, our future is uncertain. Number 3, our life is brief. No? Hindi ho brief na sinusuot, kundi ito po'y brief na maikli, maiksi lang ang buhay po natin. God's will is supreme. Ang kalooban ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya ang sabi ho dito, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Purihin po ang Panginoon. Nawa, mga kapatid, ay pinagpala po tayo ng mga salita ng ating Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon Diyos. Tayong lahat po'y tumayo at tayo po'y aawit sa Lord.